Magandang araw mga bata! Narito na naman ako upang turuan kayong magsulat. Handa na ba kayo? Narito ang iba't ibang uri ng linya. Napag-aralan na natin yan ng mga nakaraang araw. Isa-isahin natin kung ano yung mga uri ng linya. Yan ay linyang nakatayo. Ito naman ay linyang nakahiga. Ito naman ay linyang palihis sa kanan. At ito naman ay linyang palihis sa kaliwa. Narito naman ang mga pakurbang linya. Ito ay pakurba sa itaas. Ito ay linyang pakurba sa ibaba. Ito naman ay linyang pakurba sa kaliwa. At ito namang huli ay linyang pakurba sa kanan. Alam ko natatandaan nyo na ang mga ito dahil paulit-ulit na natin itong pinag-aralan. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay ang iba't ibang letra na may tuwid na linya. So ito yung mga linya na linyang patayo at pahiga. So ito yung mga letra na mayroong linyang patayo at pahiga. Halina kayo at makinig na mabuti upang inyong matandaan. So ito ay binubuo ng linyang nakatayo at nakahiga. Narito ang mga linya, ang mga letra. Letrang L, letrang T, letrang F, letrang H, letrang E, at letrang I. Kung nakikita ninyo yung mga letra, ito ay binubuo ng linyang nakatayo at nakahiga. So ito ang una nating isusulat dahil ito ay madaling isulat. Dahil ito ay binubuo lamang ng linyang nakatayo at nakahiga. Paano naman isulat ang letrang L? Papakita ko sa inyo. Meron tayo dyang linyang asul, linyang pula, at linyang asul. Diyan natin isusulat ang mga letra. So narito ang tamang pagsulat ng letrang L. Unahin natin ang linyang nakatayo. Ito ay isusulat natin mula asul sa itaas hanggang sa asul sa ibaba. Susunod natin ang linyang pahiga na nakasulat sa asul na linya sa ibaba. So isulat nga natin ang letrang L sa hangin. Isa, dalawa. So meron itong dalawang linya. Ulitin natin. Isa, dalawa. Okay. Narito naman ang pagsulat ng letrang T. So, meron itong dalawang linya. Tignan natin. Unahin natin ang linyang nakatayo at ang linya sa itaas. So, uunahin natin ang linyang nakatayo mula itaas hanggang sa ibabang linyang asul at isusulat natin ang linyang nakahiga sa itaas na asul na linya. Okay, naintindihan nyo ba? Isulat nga natin yan sa hangin. Isa, dalawa. Isa, dalawa.
So, ulitin nga ninyo, paulit-ulit nyo yung gawin upang inyong matandaan. Punta tayo sa susunod na letra. Ang pagsulat ng letrang F. So, meron itong tatlong linya. Ipapakita ko sa inyo kung paano isulat ang letrang F. Unahin natin ang linyang patayo mula asul hanggang asul sa ibaba. Isunod natin ang linyang pahiga sa itaas. Isusulat natin yan sa may asul na linya sa itaas. At pangatlo, isusulat natin yan linyang pahiga sa pulang linya. Okay. So, ganyan po ang pagsulat ng letrang F. Ulitin natin. 1, 2, 3. Next. Narito naman ang pagsulat ng letrang E. So, paano isusulat ang letrang E? Meron itong 4 na linya, isang linyang nakatayo at 3 linyang nakahiga. Sulat natin. Unahin natin ang linyang patayo mula asul sa itaas hanggang sa ibaba. Pangalawang isusulat natin ay linyang nakahiga sa asul na linya. Ang pangalawang linyang nakahiga naman sa pulang linya. At ang pangatlong linyang pahiga sa asul na linya o asul na guhit. Ganyan po ang pagsulat ng letrang E. Isulat natin sa hangin, 1, 2, 3, 4. Ganyan po ang tamang pagsulat ng letrang E. Pagsulat ng letrang I. So, paano kaya isulat ang letrang I? Kung nakikita ninyo, mayroon tayong 3 linya. Isang linyang nakatayo at 2 linyang nakahiga. Tara na, isulat natin ang letter I. Unahin natin isulat ang linyang nakatayo mula asul hanggang asul. Susunod natin isulat ang linyang nakahiga sa itaas. Isusulat natin yan sa asul na linya sa itaas. At isang linyang nakahiga naman sa ibabang linya, doon sa may asul sa baba. Isulat nga natin yan sa hangin, 1, 2, 3. Ganyan po ang tamang pagsulat ng linyang ng letter I o letrang I. Alam kong nakinig kayong lahat. Ngayon, kumuha kayo ng malinis na papel at lapis, isulat ang mga letra may tuwid na linya gamit ang linyang patayo at pahiga. O, ganyan po yung gagawin ninyo. Doon sa papel ninyo, gagayahin nyo po yan para pare-pareho tayo. Huwag po kayong magsusulat ng dikit, dikit o tapat-tapat. Gaya po dito, isinulat ko ang letter E, letter F, letter H, letter I, letter L, at letter T sa itaas. Pag natapos nyo na po yung letra dito sa itaas, saka kayo pupunta dito sa ibaba. Isusulat po ninyo ang letrang E sa gitna po ng letter E at saka F sa itaas para hindi po sila magkatapat. Dito naman, na walang nakasulat na space dito, diyan nyo po isusulat ang letter H, letter I, letter L, letter T.
Pag natapos nyo na po yung linyang ito, susunod natin yung pangatlong linya, pangatlong grupo. Letter F, letter H, letter I, letter L, letter T, letter E. Pag natapos natin yan, pupunta tayo dito sa susunod na linya. Letter H, letter I, letter L, letter T, letter E. Pag natapos natin yan, dito tayo sa susunod na linya. Letter I, letter L, letter T, letter E, letter F, at letter H. Pag natapos natin yon, pupunta tayo sa susunod ulit sa panghuling linya. Letter L, letter E, letter F, letter H, letter I. Dapat ganun po ang pagsulat ninyo sa papel. Hindi po yung pababa at hindi po dikit-dikit. Sa mga magulang, sanayin po natin silang magsulat mula kaliwa papuntang kanan. Kaliwa papuntang kanan. Pababa. Pababa kayo. Mula, paganyan po, pakita ko sa inyo. Paganyan. Pagkatapos niyan, punta tayo doon. Balik tayo sa una, sa susunod na linya. Paganyan. Parang zigzag. Diyan, tapos susunod ulit. Hindi yung pababa. Kasi po, nasasanay po yung mga bata. Pababa sila. So, pag mula kaliwa, papuntang kanan, nasasanay po yung kanilang mga mata, hindi lang po sa pagsusulat, pati na rin po sa pagbabasa. Napakahalaga po niyan na ability po ng mata. Yan yung tinatawag namin na eye coordination. Makakatulong po yan sa pagsusulat at pagbabasa mamaya. Next, pag natapos nyo na pong isulat yan, ito po ang parati kong sinasabi, siguruhin po na kayo ang gagawa. Ang mga bata po ang gagawa, hindi po ang nanay, tatay, ate, kundi yung mga bata. Hindi po sila matututo kung kayo po ang gagawa. Kung hindi tayo magtutulungan, wala po talagang mangyayari. Pag nakita ko na kayo ang gumawa, bibigyan ko kayo ng 3 star bukas. Pero pag nakita ko na ang gumawa ay si mama, hindi ko kayo bibigyan ng star kasi hindi po kayo ang natuto, kundi si mama. Inindihan? Okay. So, meron tayong ipadala nyo po ito kay mama pag natapos nyo po yung gawain ninyo. Gumawa, magtiyaga, at magsanay para kayo ay gumaling. Okay. So, meron tayo ditong kasabihan o isang tawag dito. Ano yung tawag? Slogan. Pagtutulungan ng guro, magulang at bata ang kailangan upang edukasyon ay malabanan ang pandemya. Kaya natin ito kung tayo ay sama-sama. Okay, hintayin ko po ang inyong mga natapos na gawain at may katumbas po itong star. Kapag maganda, 3 star. Kapag hindi gaanong ginalingan, 2. Kapag hindi niya ginalingan, 1. Kapag hindi siya gumawa, wala siyang star. Naintindihan po? Okay, gawin nyo na po ito. Isang papel lang po ang ipapasa sa akin bukas. Hihintayin ko at papalitan ko yan ng star batay sa ginawa ninyong gawain. Kung maganda, 3. Kapag ginalingan ng tama,
ng kaunti, 2. Kapag hindi niya ginalingan, 1. At kapag hindi gumawa, wala. Naintindihan po? Okay.